morning, church. It's good to be in the house of the Lord. Sabi ng Panginoon, gaya na sinabi ko kanina, where 2 or 3 are gathered in His name, He is in the midst of them. Amen. At tayo po ay talaga naman pong napapagitnaan ng Panginoon. Kinigitnaan po natin ang Panginoon sa ating mga. Amen. Amen. Pwede po ba pakibati ninyo ang inyong mga katabi? Good morning. Binabati po natin lahat ng mga kaibigan natin mga tayo. Good morning. And today is the first Sunday of the service. Ilang days na lang ba? 90 plus days. Bigyan natin ang bago. Hinihintay po ating mga kaibigan na paparating po sa church, ay nakakatuwa pong isipin na gaya ng sinabi ko kanina, ilang buwan na lang ay sasapit ng Kapaskuhan. Kaya po kahit medyo mainit sa labas, dito sa loob ng church ay damang-dama natin ang Kapaskuhan dahil malamig yung aircon natin. Kaya meron tayong kalayaan na magdamit ng ganito. So, gusto po namin ipabatid sa mga nanonood sa amin online. Yes, you could join us every Sunday. Malamig po dito sa church. At masarap po na kayo po ika-fellowship namin every Sunday. At sa mga nagtatanong, we are located at Unit 114, Tia Maria Sarao Building, Pamplona 2, o CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. And of course, today, gusto nating i-welcome po ang mga kapatid at relatives ni Ate Maisa. Magandang umaga po sa inyo. Mamaya ako na lang hihilingin sa kanila, i-request ko sa nila yung face reveal kasi medyo madilim. So mamaya kung pagbibigyan nila ako, kung hindi naman okay lang, pero mas maganda makita natin ang kanilang mga mukha mamaya. So ma'am, mga moms, thank you po for coming today. We hope you could join us every Sunday. Thank you po. At kagalahan namin na kayo po ikasama namin na nagpupuri sa Panginoon. Amen. Para nakita ko si Ate Dan, nandyan na, Alam niyo po ba si Ate Dan, kung kayo po ay nagbabrowse na inyong Facebook, na-discover ko, nandiyan si Ate Dan sa likod? Ay, sayang. Napakaganda pala ng boses ni Ate Dan. Meron silang recording na ginawa ng kanyang friend. Ewan ko, napanood niyo na po ba yun? Hindi pa. Ay, nako. Hindi kayo updated sa latest showbiz happenings. Oo. So mga kapatid, excited na po ba kayo na pag-usapan natin? Isa lang yan sa mabuting balita na inihahatid ko sa inyo. Pero mas marami pang mabuting balita po ang ihahatid sa atin ng Panginoon ngayong araw na ito. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba sa mabuting balita ng Panginoon? Amen. So let's pray po. Panginoon, we thank you once again. Gaya po ng sinabi ko kanina, hindi po magkamaya ang aming mga puso sa pagbibigay po ng pasasalamat sa iyong kabutihan. And today, in advance, we thank you for the message that you will be giving us. At salamat, Panginoon, dahil alam kong ito po yung maapaw sa mga kapahayagan na magbibigay po ng kagalahan at kapahingahan sa aming mga puso. Lord, I pray that you would use me as your mouthpiece. Mag-enjoy lamang po kami at magtampisaw kami, Panginoon, sa kamanghamanghang at mabuting balita ng iyong biyaya. Nang sa amin po mga kaluluwa ay siya magpapalaya. And Lord, this we pray in Jesus' name. And everybody would say, Amen. So ngayon po ay ipagpapatuloy natin yung ating mga tinapos last Sunday. And of course, in behalf of the church, we would like to say thank you kay Pastor Jerome. I believe he's watching right now. That he was able to give us the message last Sunday. Naalala niyo po yung message ni Pastor Jerome last Sunday? It's all about the shoes of the gospel of peace. So balikan lang po natin yung ating mga pinag-usapan last Sunday. It's the third piece of the
armor of God. Napaka-importante po na alam po natin yung armor of God o yung baluti ng Diyos na sadyang inilaan na po ng Diyos sa kanyang mga minamahal na anak. So yung third piece po of the armor of God, once again, it's the shoes of the gospel of peace. Kapag ang isang mananampalataya po ay malinaw sa kanyang ebanghelyo, at ito po ay naipapahayag niya na maayos, malinaw. Alam niyo, sabi po ng Biblia in Romans chapter 10, verse 15, napakagaganda na mga paa ng mga tagapagpahayag ng mabuting balita. Tingnan niyo po yung mga paa ng inyong mga katabi. Kagaganda ng mga sapatos po ninyo. Alam niyo kung bakit? Gaya po natin mga nagpapahayag ng tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon. Suot-suot po natin itong sandalyas o panyapak ng ebanghelyo ng kapayapaan. Kasi kapag tama po yung sapatos na ating isinusuot, di ba? Hindi po ito napapasukan ng mga maliliit na bato o mga buhangin. Naalala ko nung kami po ay na-treat po sa Boracay habang kami naglalakad sa buhanginan. Although napakaganda, pino yung sand sa Boracay. Paglipat namin sa ibang lugar, marami ng maliliit na bato. Yung mga suot namin, hindi kagandahan mga panyapak. Pumapasok yung mga maliliit na bato sa paa mo. Ang tendency mo no, naglalakad ka, parang bumabagal ka at sumasakit ang mga talampakan mo. Bakit? May mga bato. Ganon din po yung mga taong at mga Kristiyano hindi po tumatanggap ng tunay na ebanghelyo ng Panginoon. Hindi po sila masaya na ibinabahagi ang salita ng Diyos kasi may mga masasakit sa mga paa nila. Bakit? Hindi po nila suot yung sandalyas o yung panyapak o yung sapatos ng ebanghelyo ng kapayapaan. Kaya hindi po diretso yung lakad po nila. Unlike po yung mga mananampalataya na malinaw sa kanila kung ano yung ebanghelyo, diretso po tayo maglakad. Hindi nga minsan naglalakad, tumatakbo pa sa kagalakan because we are established in the finished work of Christ on the cross. Alam po natin yung ating ibinabahagi sa ibang tao. At ito nga po yung sinasabi ng Biblia in Romans chapter 10, verse 15, once again, na napakaganda po ng mga paa ng mga mananampalataya nagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo. So this is the third piece of the armor of God. Once again, it's the shoes of the gospel of peace. But today, ipagpapatuloy po natin, of course, ay gusto nating malaman bilang mga mananampalataya at tayo pa bilang kabilang sa Solution Grace Church, ay naisin po natin na tayo po ay mag-ugat sa mayamang mensahe ng Ebanghelyo. Nang sa gayon, hindi po tayo gumigewang sa ating paglakad, sa ating buhay sa araw-araw. Gusto niyo ba yung kayo po yung naglalakad gumigewang? Ang tawag po sa mga taong yan, mga lasing. Kasi nahihilo yan eh. Pero tayo mga mananampalataya, nag-uugat po tayo sa salita ng Diyos. Hindi tayo nahihilo bagkos tayo po ipunong-puno ng kagalakan. Kaya po ang tunay na mananampalataya na tumatanggap na mensahe ng Ebanghelyo, natural po sa kanila yung nakasmile. So sabihin mo sa katabi mo, smile ka naman. Diba? Marami na pong tao sa ngayon hindi po talaga nakakapag-smile. Well, hindi natin masisi dahil napakahirap naman talaga po mabuhay sa mundong ito. Pero tayo po mga mananampalataya, ang distinction po natin sa mga unbelievers, we have this sparkling smile. Hindi man po ganun kaputi ang inyong mga ngipin, kahit po madidilaw yan. Pero nag-sparkle po yan because of what we believe. That you are loved by God. Kapag alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit dilaw pa ang ngipin mo, hindi mo maitatago ang ngipin mo sa pag-smile. Sige nga, tingnan mo ang katabi mo kung anong kulay ng kanilang mga ngipin. Ba't bigla nyo tinago mga ngipin ninyo? And today, pag-usapan po natin, para po sa mga first-timers po natin, ang atin pong church is known as Solution Grace Church. Nagtatanong po ang karamihan, bakit may you? Solution, because we're looking for a solution sa ating mga soul. And that solution, it's for you. Kaya nga may you dun eh. Solution. So, meron po tayong question sa ating pagsisimula ng pag-aaral. And then, bago tayo matapos sa ating mga pagtalakay ng mensahe ng Ebanghelyo, nandun po yung solution ibibigay sa atin mismo ng salita ng Panginoon. So, kayo po ba ay ready na pag-usapan natin ng buhay-buhay? At alamin natin, ano itong fourth piece of the armor of God? So, ito po yung question natin for today. Bakit pananampalataya ang ating panangga sa mga masasamang gawain ng laban sa atin? Ano sa palagay mo? Bakit pananampalataya or faith ang ating panangga
sa mga masasamang gawain ng kalaban-laban sa atin. Ano sa palagay mo? So ito po yung maganda nating tatalakayin sa araw pong ito. At ang atin pong message for today, which is once again the fourth piece of the armor of God, it's the shield of faith. Ito po yung panangga ng pananampalataya. Guarding against the enemy's lies. So ang atin pong verses, once again, key verses po natin for today, at itong mga nakalipas na Sunday, it's found in Ephesians chapter 6, verses 10 to 11, 12 and 13, at yung ating key verse, it's found in verse 16. So isa-isahin po natin yung mga talatang ito. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Bakit finally? Kasi po pag binasa niyo po ang aklat ng Efeso, ito po ay nagbibigay sa atin ng tatlong paalaala. Yung 3 W's. Yung first chapters po nito, ipinapakita po ng Ephesians, yung ating kayamanan o yung first W, the wealth of a believer. Yung yaman na meron po tayo sa Panginoon. Amen. Naniniwala po ba tayo na pinagyaman tayo ng Panginoon? Hindi lamang po sa ating espiritu, kundi po sa ating kaluluwa at nagmamanifest po ito sa ating physical body. So yung first part ng Ephesians, it speaks of the wealth of the believer. And then, yung middle part po ng Ephesians, pinapakita dito, since you have the wealth of Christ in you, tinuturo ang kanyang lumakad, how to walk in your calling as a believer. So tayo po, ang paglalakad natin, diretso. Hindi gumigewang-gewang. Bakit? Dahil alam mo kung ano yung mga ibinigay sa'yo ng Diyos. Kaya ang lakad mo diretso. And then yung third part, yung third W, it's your warfare. Binigay po sa atin na meron tayong pakikipaglaban with the principalities of this world. Pero, ang sabi po ng talata, be strong in the Lord and in the power of His might. So, ibig sabihin, even though may pakikipaglaban po na nagaganap dito, wala tayong kinalaman dito. Ang may kinalaman po dito ay ang Panginoon lang. Because He fights for us. And then, tayo naman po, nakikipaglaban, of course. But we never fight for victory. We fight from victory. Why? Because Satan is a defeated foe. Talunan na po siya. So wala na siya talagang pwede pang ipaglaban sa atin. Nananalo lang po ang kalaban-laban sa atin kapag tinatangkilik po natin, binibili natin yung kanyang mga kasinungalingan. Paano natin mabibili yung kanyang mga kasinungalingan? Kapag hindi po natin alam ang salita ng Panginoon. And that's why it's so good to come to church every Sunday. Nagpo-provide din po tayo ng Bible study every Tuesday. So kapag alam po natin ang katotohanan, hindi po makakaporma ang kalaban-laban sa iyo. Ika nga po ng kasabihan, lamang ang may alam. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, lamang ang may alamang. Ay, ang may alam. Naalala ko lang nung kami po ay nasa Cebu, nung kami po ay dumako sa Oslo, kung ako nagkakamali yung place, meron dong pinupuntahan ng mga tao. Ang daming mga Koreans, mga tiga-India, kasama ng mga Pilipino, na may mga butanding. Alam mo ba yung butanding? Malalaking isda, whale shark, hindi ako nagkakamali. Nagulat ako, kalalaki ng mga isdang ito, ang kinakain lang nila, alamang. Ano na sila doon? Masayang-masaya na sila doon. Alam mo ba't ko nakitang masayang-masaya? Nakasmile sila habang kumakain. Ang lalaki ng bibig. Pero sabi nila, napaka-safe naman daw po nila, hindi sila nangangain ng tao. So, lamang talaga ang may alamang. Sila po pag may alamang, busog na sila. Tayo namang lamang ang may alam. So kapag kayo po ipunong-puno ng kaalaman, gaya ng mga butanding, punong-puno sila ng alamang, away talaga pong masayang-masaya yung mga butanding pag pinapakain sila ng alamang. Gayon din po tayo mga mananampalataya, parang hindi ko maiugnay yung alamang sa alamang. Kapag tayo po maraming alam, hindi po makakaporma ang kalaban-laban sa iyo. So, nagtatagumpay lamang ang kalaban ng kanyang mga kasinungalingan. Siyempre, pag hindi natin alam ang katotohanan. Pero alam mo, kaibigan, since kayo po ay nasa church, kayo po ay nanonood online, maniwala po kayo. Walang laban ang kalaban-laban sa iyo. Amen. Pwede ba pakilagay po sa ating comment section? Lamang ang may alam. Now, tingnan po natin ang sinasabi ng verse 11 this time. Put on the whole armor of God. Gaya po na aking paalala sa inyo, itong mga nakalipas na Sunday, dapat po isinusuot ang baluti ng Diyos kompleto. Hindi pwedeng pa isa-isa. Put on the whole armor of God.
That, ito po yung reason, you may be able to stand against the wiles of the devil. So tayo po yung magkakaroon po ng pagbabalik tanaw sa mga talatang ito. And let's continue this time in verses 12 until 13. For we do not wrestle against the flesh or flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God. Once again, this is the reason that you may be able to withstand in the evil day. And having done all, to stand. Napansin niyo po yung talata? That you may be able to withstand in the evil day. Yung evil day po dito, hindi po siya plural. So, ibig sabihin, dumaraan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Kapag suot-suot po natin itong kabuuan ng baluti ng Diyos, hindi po nagtatagal yung ating paghihirap at pagdadalamhati. Amen? Marami mga Kristyano na napapansin niyo bakit dumadaan sila sa mga problema ang tagal. At hindi po sila nakakaahon kahit because, gaya po na sinabi ng talata, I suppose, hindi po nila suot ang baluti ng Diyos or hindi kompleto. So tayo po paalala sa atin ng Panginoon, you have to put on the whole armor of God that we may be able to withstand against the evil day. Day po hindi po plural. Day. Wow. And having done all to stand. Amen. So ang kabuuan po ng baluti ng Diyos, if you're asking, ito po ay 7. Konting review lamang po para po sa mga baguhan nating kasama. Gaya po ng sinasabi ng pangkaraniwang tagapagturo, sinasabi nila, ang baluti ng Diyos o yung armor ng Diyos ay 6. Hindi po. It's 7. Kasi yung 6, biblically speaking, it's the number of men. Number 7, it's the number of God. It speaks of rest. Number 7. So, ibig sabihin, ibinigay sa atin ng Diyos itong kanyang baluti na nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Wow! Di ba? Napakadakila ng Panginoon. So, isa-isahin po natin itong 7 baluti ng Diyos na ibinigay sa atin. Yung first 5, ito po ay defensive. Ibig sabihin, pananggalan, protection po natin. Mula sa mga masasamang atake ng kalaban-laban sa atin. The first one is the belt of truth. Diniscuss na po natin yan. I think it was 4 weeks ago. The breastplate of righteousness. And last Sunday, the gospel of peace. And today, tatalakayin natin the shield of faith. Number 5, the helmet of salvation next week. So ito po yung protection, defensiba natin. Yung remaining 2, offensive. Ito naman po yung pang-atake natin. Akala na kalaban, siya lang laging umaatake. Umaatake rin po tayo. At yung remaining 2, the sword of the Spirit and praying in the Spirit, ito po yung pangkaraniwan nakakaligtaan na maraming mananampalataya na ituro o mga pastor. Yung number 7, napaka-importante po nito. Actually, lahat po ito ay napaka-importante. And today, we will be discussing, as I've said kanina, the shield of faith. Ephesians 6 verse 16. Above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. So kung ito daw po igagamitin natin as shield, we will be able to quench all the fiery darts. Mamaya po alamin natin, ano itong mga fiery darts? O sa Tagalog ay nagliliyab na mga palaso. Alam mo yung palaso? Lalim ng Tagalog, ano? Ito po yung mga sibat lang. Alam niyo po yung sibat? Yun yung mga fiery darts. Kasi ang mindset natin, pag darts lang, maliliit. Hindi po sa pinag-uusapan natin, yung mga fiery darts ng kalaban, malalaki po yan. And that's why, ang binigay po sa atin ng Diyos na ehemplo ng shield of faith ay ganito kalaki. Yung sakop po yung buong katawan natin. Ito po yung mga shield ng mga Romano in those days sa panahon ni Jesus. So ito po yung shield of faith na inilalaan sa atin ng Panginoon. Mula ulo, damay hanggang talampakan. Hindi lamang po yung kalahati ng katawan. Di ba sanay tayo sa mga shield, yung kalahati lang? Or yung kay Captain America, isang bilog lang? Hindi pwede yun. Tatamaan yung ulo mo doon, tatamaan yung mga binti mo at paa mo. Pero ang laan sa atin ng Panginoon, buo. Amen. So let's go back to the verse once again. Ephesians 6 verse 16. Above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Have you noticed, nakalagay dito, above all. It is asking for a priority. I-prioritize po natin itong shield of faith. Why? Dahil, tingnan pa natin, tuloy po natin talata, yung faith, gamitin nating panangga. Above all. So, ibig sabihin, napaka-importante po na italaga natin sa ating mga isipan na kapag sinabing above all, it is asking for a priority. Bigyan natin ng prioridad itong pananampalataya. Why?
Muli po sabi ng talata, that you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, who is of course Satan himself. So pag sinabing above all ng Biblia, humihingi po ito ng prioridad na gawin po nating panangga ang ating pananampalataya o pananampalataya. Now pag pinag-usapan po natin ang pananampalataya, what is faith basically? Yung simple definition po ng faith para hindi po kayo nalilito, it's having a good opinion about God. Ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, dapat ma-establish po tayo na ang Diyos po ay sadyang napakabuti. Hindi po pwedeng gumawa ng masama ang Diyos. Na pangkaraniwan, even po yung mga believers nowadays, sinasabi po nila, hindi, inaalaw ng Diyos sa mga masasamang pangyayari para naman sa iyo ikabubuti. Hindi po pwedeng mangyari yun. Dahil po, sabi ng Psalm chapter 5 verse 4, wala po sa bokabularyo ng Diyos ang kasamaan. Dahil hindi po pwedeng manahan sa Kanya ang kasamaan. So tayo po bilang pasimula, dahil hinihingi po ng talata, Ephesians 6 verse 16, above all, taking the shield of faith. So, we must take up the shield of faith bilang ating panangga sa mga fiery darts ng kalaban. So, ano po itong pananampalatayang ito? Once again, this is having a good opinion about God. So, bilang mananampalataya, dapat meron tayong tamang pagkakilala sa Diyos. Siya po ay sadyang mabuti. Wala kayong magagawa. Siya po ay mabuti. At alam niyo po ba, ang Panginoon po, kahit po sa mga taong nire-reject po ang mga tinapos na gawa ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo, inilalaan pa rin po ng Diyos sa mga taong hindi tumanggap kay Kristo ang mga bagay na mabubuti. Samantala sa atin po mga mananampalataya, kakaiba yung pabor na inilaan sa atin ng Diyos. Hindi lang po mabubuting bagay ang laan sa atin ng Diyos, kundi mga sakdal na kaloob. Alam niyo po yung sakdal sa English? Perfect. Perfect. So, let's read James chapter 1 verse 17. Every good gift, para kanino po itong every good gift? It's for the unbelievers. Ganyan po kabuti ang Diyos. Even yung mga taong nire-reject po ang kanyang pagmamahal, He's still giving them good gifts. And every perfect gift, para kanino po ito? It's for us believers. Wow! Kaya po dapat talaga makikita ng mundo yung distinction ng mga mananampalataya sa mga unbelievers. So, huwag kayong magtataka na meron pa mga unbelievers dyan na napapagyaman ng kanilang buhay. Because God is still giving them good gifts. Pero para po sa kanya mga minamahal na anak, gagaya po natin, we are receiving from Him perfect gifts. Wow! So, every good gift, hindi po ba panalo na ang mga unbelievers dito? Kung totoo sila, no? And perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Amen. Pakatandaan po natin na pawang mabubuting bagay po ang inilalaan ng Diyos sa lahat ng tao. At para po sa mga mananampalataya, mga sakdal na kaloob. Kaya po tanggalin po natin sa isipan natin na ang Diyos po ay pwede magbigay ng mga masasamang bagay. Hindi pwede. Huwag po natin pagpapalitin yung mga ginagawa ng kalaban at mga ginagawa ng Diyos. Now, to make it simple, if it's good, it's from God. If it's bad, it's from the devil. Ganun lang po kasimple. So, tingnan po natin ang patutuo sa talatang ito. John 10 verse 10, the thief, referring to Satan himself, does not come except. So, ang job description lamang po ng kalaban, si Satanas, is to steal, kill, and destroy. Yun lamang po ang kanya ginagawa. Kapag kayo po'y napapagnakawan ng kagalakan, pinapatay po ang inyong pag-asa sa buhay, o winawasak ang inyong pangalan, ang nasa likod po nito, dyablo. Hindi po pwede ang Diyos. Because sabi po ni Jesus, sa pagpapatuloy ng talata, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. So ito po ang layunin ng Panginoon kung bakit po siya naparito. Bigyan po tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. So once again, para hindi po kayo malito, ano po ba ang job description ng Panginoon? Gumawa lamang po ng mabuti. Ano bang job description ng kalaban? Gumawa po ng masama. So if it's good, it's from God. If it's bad, it's from the devil. Can you say this with me, mga kapatid? If it's good, it's from God. If it's bad, it's from the devil. Ganun lang kasimple. So wag po natin inaakusahan ng Diyos sa mga bagay na hindi naman po niya ginagawa. For example, pag meron pong sakit ang mga tao,
sinasabi nila sa Diyos, o pag may problema, Lord, tanggalin mo naman ang problemang ito, as if ang Diyos ang may kasalanan. Bakit naman, Pastor, nagkakaroon po ng problema ang mga tao sa mundo? And even ang mga believers. Now, 3 things. Pagbabalik tanaw lang po ito. Kung kayo po isumusunod na sa ministeryo ng Solution Grace Church, ito po ang sagot dito. Una, kung bakit po tayo nasusuong sa problema o mga gusot ng buhay, yun po ating maling pagpapasya. So, sino may kasalanan? Tayo. Ikalawa, dahil may mga tao pong hindi natin na please, nagkagalit sila sa atin, gumagawa sila ng mga kabuktutan laban sa atin, kaya napapahamak tayo. At ikatlo, dahil po mahal na mahal ka ng Diyos, and you were created in the image and likeness of Him, pag nakikita ka ng dyablo, naiinis siya sa'yo. Talagang kumukulo ang dugo niya kung may dugo man si Satanas. Ngayon, gusto niya saktan ng Diyos, galit siya sa Diyos eh. So, sasaktan niya yung mga minamahal ng Diyos. Sino po yun? Tayo yun. So, sa kabila po ng mga katotohanan ito, malinaw, natanggapin natin, wala po dito ang Diyos. Wala po siyang kagagawan. Ngayon, kung tayo po yung nagkamali, dahil po sa ating maling pagpapasya, nakagawa po tayo ng masamang pangyayari, ito po ang kabutihan ng Diyos. Kahit kayo po ang gumawa ng inyong ikasasama, yung inyong kilalalagyan, masamang pangyayari, gagamitin pa rin po ito ng Diyos para sa ating ikabubuti. Romans 8:28. And you know that all things, take note that all things work together for good to those who love God. Sino po ang mga nagmamahal sa Diyos? Tayo. So marami tayong kabalbalan sa buhay, pero hindi tayo kinokondemn ng Diyos. Hindi niya sinasabi, kita mo na, kung nakinig ka lang sa akin. O, ano ngayon? Di ba, tama ako? Sino nagsasalitang ganun? Hindi po ang Diyos yun. Minsan, biyanan natin. Minsan, mga mahal natin sa buhay. Pero hindi po yun ang Diyos. Dahil mabuti po ang Diyos. Amen? So, maging established na po tayo that God is so good and He wants the best for you. So, tayo naman po bilang mga mananampalataya, dapat nakatuon po tayo sa pananampalatayang ito. Kasi po, gaya po nung sinabi ng Ephesians 6:16, above all, you must take up the shield of faith bilang panangga po natin sa mga ibinabato sa ating mga nagliliyab na palaso ng kalaban. So ito yung priority ng Diyos. At dapat po tayo rin po ay nananampalataya sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus. So ibig sabihin, ang isa pong mananampalataya, I believe, isa rin po siyang atleta. Pag sinabing atleta, di ba yung mga atleta, yung mga athlete, sila po ay araw-araw nagsasanay para pag sila po ay lumaban sa kanilang paglalabanan, sila po ay handang-handa. Hindi sila mapipilayan, hindi sila masusubsob. So ganoon din po tayo. Bilang mga mananampalatayang atleta, tayo po ay busog sa pagsasanay. Inaalam po natin bilang mananampalataya, wala na pong problema sa ating spirito. Tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos dahil sinasanay po natin ang ating kaluluwa sa magagandang mga bagay na nangyari sa ating espiritu. At kapag ito po ay sinasanay natin, lagi tayo nakikinig through Bible study, at kayo po ay regular na pupunta sa church at nafe-feed po ang ating kaluluwa, napapagyaman po yung ating kaluluwa. Napapansin ninyo na lalo po kayong naiilove sa isang Diyos na una nagmahal sa inyo. Bakit? Ang tawag po dito ay metamorpho. You are being transformed. Paunti-unti, it's a process. So nakikilala po natin ang Panginoon, lumalago yung ating pagkakilala sa Kanya na sadyang ang Diyos ay napakabuti. At kapag ito po ay nagmamanifest sa inyo, tinatanggap po ng inyong kaluluwa, ang manifestation po nito sa inyong physical body ay kalusugan, kagalakan, nakikita sa ating mga mukha. Kaya pala itong taong ito ay lagi nakasmile. Pansinin niyo po yung mga taong may problema sa kanilang isip, sa kanilang damdamin, sa kanilang kalooban. Ito yung mga taong hirap mag-smile. Kasi po, wala silang feeding about the Word of God. Ngayon, nakakalusot po sa kanila yung mga nagliliyab na palaso, yung mga sibat ng kalaban. Kaya po, nasasapul hindi lang yung kanilang kaluluwa, kundi po kasapul din yung kanilang mga physical bodies. Ano manifestation sa mga katawan, sa ating katawan? Sakit at karamdaman. Kaya po, it's so important that you listen to the Word of Christ every Sunday, and maganda po isama natin ating mga sarili, maging kabilang tayo sa regular Bible study. Now, paano po dumarating ang pananampalataya? Pangkaraniwan ang sinasabi ng mga mananampalataya, lumalakas daw ang pananampalataya ng mga tao, mga mananampalataya, kapag sila ay nagkakaroon ng problema. Hindi po sinasabi ng Biblia yun.
Although gagamitin po ng Diyos sa mga problema para po lumakas sa ating pananampalataya. But the main system po ng Panginoon para tayo po lumago sa pananampalataya, it's by hearing His Word. Tayo po ay kusang dumadalo yung pananampalataya kapag tayo po ay nakikinig ng kanyang salita. Romans chapter 10, verse 17. So faith comes from hearing and hearing through the Word of Christ. Now, kapag tayo po nakakapagdinig ng salita ng Panginoon, bilang atleta, at kayo po ay kabilang sa isang church na nagtuturo ng tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon, natututuhan po natin na tinatanggal po natin yung mga kabigatan sa buhay. For example, sineset aside na po natin yung pagiging sin-conscious. Ito ang problema ng marami mananampalataya. Kapag kayo po ay sin-conscious, kayo po ay vulnerable sa mata ng kalaban. Ibig sabihin, kayo po ay gagawin niyang kandidato para kanyang biktimahin. So Hebrews chapter 12 verse 1 tells us, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Nakakita na po ba kayo ng atletang tumatakbo na may daladalang 1 kilong bigas? O may dumbbell na daladala? Sa tingin nyo, makakatakbo ba kayo at magtatagumpay kayo sa karera? Hindi po eh. Di ba? So tayo rin po, sabi ng talatang ito, bilang mga mananampalataya, let us lay aside every weight. Ito mga kabigatang ito. Ano yung mga kabigatang ito as believers? Marami po mananampalataya sa ngayon, since they have no revelation about the finished work of Christ on the cross, they still believe na sila po ay makasalanan pa rin. Naku, yun po ang pinaka-nakalulungkot na tinatanggap ng mga mananampalataya, because one time or many times, ako po ay gumagawa ng survey sa marami po mga kakilala kong mga mananampalataya. And tinatanong ko po sila, ikaw naniniwala ka ba makasalanan ka pa rin? Ang sagot nila sa akin, oh naman Kuya Laverne, kahit Kristiyano na ako, makasalanan pa rin ako. Now, of course, tayo po ay nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin na ating mga kaluluwa. Pero kung sasabihin mo, ikaw ay makasalanan pa rin sa harapan ng Diyos as a believer, as a born-again Christian, you are negating the finished work of Christ on the cross. Dala-dala mo pa rin itong bigat na ito, kaya hindi ka makatakbo. Kaya hindi ka nananagumpay sa buhay. Because sabi po ng 1 Corinthians 15:17, and if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Kung hindi ra po nabuhay maguli ang Panginoong Hesukristo, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Dahil kayo po ay nasa inyong mga kasalanan pa rin. So, ibig sabihin, kung kayo po isang mananampalataya, at daladala mo pa rin itong pagiging sin-conscious, isinisigaw mo sa mundo, na patay si Kristo. Yun lamang po isinasabi ng talatang yon. Kaya pala hindi po kayo nananagumpay sa buhay. At kapag naniniwala pa rin po kayo as a believer, as a born-again Christian, kayo po ay makasalanan pa rin, hindi mo sinusuot itong baluti na inilaan sa iyo ng Diyos, which is the shield of faith. Nako, delikado po ito. Now, tayo po dito sa church, since umiikot po ang buhay natin sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo, at ito po ay aking tinatayuan talaga sa biyaya ng Panginoon, believing that every believer, every Christian is righteous before God because tinanggap po natin yung righteousness na inilaan sa atin ng Diyos. So naniniwala ba kayo po ay pinaging matuwid sa harapan ng Diyos? Amen? Kasi importante po ito mga kapatid, ha? This is faith. Nananampalataya ka sa mga ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Now, kung kayo po ay nananampalataya sa mga tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, you are wearing the armor of God. And in this case, sa context po na ating pinag-uusapan, you are taking up the shield of faith. Ginagamit mo siya. Now, ano naman ang significance po nito? Anong benefit nito? Hindi po makakalusot, hindi po kayo tatamaan ng mga nagliliyab na palaso o sibat ng kalaban. Such as, ano itong mga fiery darts ng kalaban? Ito yung mga salitang nagbibigay sa inyo ng condemnation. Mga accusation. Such as, iyan ba mga Kristiyano? Iyan ba ang ginagawa ng isang mananampalataya? Ito po yung words of accusations ng Diablo. Ito yung fiery darts niya. Now, kung kayo po'y tumatanggap ng mga ganitong accusation from the devil himself, dahil nga po hindi kayo maalam sa salita ng Panginoon, this could lead to sense of guilt and condemnation. Kaya po yung ibang mga mananampalataya, hirap magpuri dahil tinatanggap nila yung sense of guilt and condemnation, which could lead to depression and oppression.
Hindi po tayo papayag dito sa church na kayo po'y bulihin ng kalaban. Hindi po tayo papayag dito na kayo po'y ihaharas ni Satanas. Pakilagay po sa comment section, hindi ako papayag na ako'y iharas ni Satanas. Because I know the word of truth. Amen? So by knowing the word of truth, by being established in the finished work of Christ on the cross, ginagamit mo yung shield of faith bilang pananggalan sa mga akusasyon ng kalaban. Amen. Hindi po ba napakabuti ng Panginoon? So once again, paano po dumarating ang pananampalataya? Simple lang. Hindi mo na kailangan ng mga problema. Ang sistema po ng Panginoon. So then, faith comes from hearing, not just one time. Hearing, continuous hearing, through the word of Christ. Amen and amen. And ano po itong word of Christ? Sabi ni Apostle Pablo, in ESV, in English Standard Translation or Version, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." So dapat po ang mensahe ng Ebanghelyo ay tumutukoy kay Kristo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Maganda po ang Amplified Version ng talatang ito, 1 Corinthians 2 verse 2. Sabi ni Apostle Pablo, "For I made the decision to know nothing, that is to forego philosophical or theological discussions regarding inconsequential things and opinions while among you except Jesus Christ and Him crucified and the meaning of His redemptive, substitutionary death and His resurrection." So dapat po ito po yung mensaheng ating pinapakinggan sa ating mga churches because napaka-importante po. Kapag ito po ang mensaheng ating pinapakinggan, lumalago po yung ating pananampalataya. Pananampalataya kanino? Hindi po sa ating sarili. Ibig sabihin tayo po yung umaangkas sa pananampalataya ni Kristo. Kasi kung tayo po nananampalataya sa ating pananampalataya, ang tawag po dito, isinusuot mo yung iyong baluti. Na kapag suot mo ang baluti mo, ibig sabihin, nananampalataya ka, naiingatan ka ng Diyos dahil sa iyong mga pinaggagawa o mga ginagawa sa buhay. For example, naniniwala ka na that God would bless you. Ang aga ko sa church eh. Naniniwala ka na talagang ang pabor ng Diyos ay nasa iyo dahil ikaw ay ang haba mo mag-pray. Yan po ay being under the old law-keeping covenant. Suot-suot mo dito yung baluti mo. Makakalusot po ang mga palaso ng kalaban. Now, ano pong ibig sabihin ng pananampalataya? Hindi po yung pananampalataya sa ating mga sarili because tayo po'y umaangkas sa pananampalataya ni Kristo. Naniniwala po tayo na kahit po tayo ay hindi perpekto, tayo po ay binibiyayaan ng Diyos dahil po sa pagsunod ni Jesucristo. So ito po ibig sabihin ng pananampalataya na pinag-usapan natin bilang pananggalan sa lahat po ng mga ginagawang kasamaan ng laban po sa atin. So yung binabanggit po ditong faith, hindi po ito having faith in our faith. Sasablay po tayo. This is doomed to fail. Yung faith po na binabanggit na shield of faith, tayo po ay umaangkas lamang sa pananampalataya ng ating Panginoon. Okay, for example, let me give you these verses. Meron pong isang tagpo sa Biblia na kung saan ay sabi ng Panginoong Jesus dun sa ama ng sinasaniban, manampalataya ka sa Kanya, referring to Himself, na naniniwala. Ngayon, ang ganda po ng sinabi nung ama dito, nung batang sinasaniban. Dito tayo sa Mark chapter 9, verse 23. Jesus said to him, yung him po dito yung tatay nung sinasaniban, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Kasi ang pinagagalingan po dito ng talatang ito, sabi nung ama, sobrang desperado na siya. Hindi mapagaling ng mga disipulo ni Jesus itong kanyang anak na talagang nagdurusa sa matagal na pagsanib ng masamang espiritu. And then, nahihiusap siya kay Jesus. "Panginoon, hindi kayang pagalingin ng mga disipulo mo. Hindi kaya nilang gawan ng paraan itong anak kong sinasaliban for so long." And then sabi ng Panginoon sa kanya, "If you can believe, all things are possible to Him." Yung Him po dito referring to Himself. Ang buti ng Panginoon, no? So sabi niya, in essence, if you can believe, all things are possible sa akin. Yun ang ibig sabihin dito ni Jesus. Who believes? So tayo po'y angkas sa pananampalataya ng ating Panginoon. And then verse 24 tells us, "Immediately the father of the child cried out and said with tears, 'Lord, I believe. Help my unbelief.'" Ano ibig sabihin dito ng talatang ito? Kasi marami po sa mga mananampalataya sa ngayon, kaya hindi po tayo nagtatagumpay sa buhay. It's because we have faith in our faith. This is the system of the old law-keeping covenant. Maraming mananampalataya, they feel entitled sa Diyos. "O Lord, pakinggan mo yung panalangin ko, ang aga ko sa church, o ang tagal ko nag-praise and worship, nagbibigay ako ng aking ikapo at handog, so,
karapatan ko na pagpalain mo ako. This is under the old law-keeping covenant because the old law-keeping covenant is based on man's performance. Now, kapag kayo po ay nagpasailalim sa ganitong sistema, you are doomed to fail. Makakalusot po yung mga palaso. At pag hindi po nasagot ng Diyos ang inyong mga panalangin, of course, ito po ay nakabase sa inyong pagsunod, magagalit ka sa Diyos, magtatampo ka sa Diyos. At pag nagtampo ka sa Diyos, yung mga akusasyon ng dyablo, inaangkin mo yon, you are doomed to fail. Mamaya po, nakikita mo, bumabagsak ka na. Even though ikaw ay isa ng mananampalataya. Pero kapag tayo po, gaya po nung pag-iyak po ng tatay dito sa ating pinag-uusapan in Mark chapter 9, verses 23 until 24, sabi niya, Lord, I believe, help my unbelief. Sabi ng Panginoon, umangkas ka sa aking pananampalataya. Believe to him who believes. Sino yon? Si Jesus. So tayo po, kaya tayo tumatanggap ng mga biyaya. Of course, we do not deserve all the blessings of God because of the faith of Christ Himself. Umaangkas lamang po tayo sa Kanya. At naniniwala tayo, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Pero dahil sa mga ginawa ni Kristo Jesus, nananampalataya ako. Kaya lahat po ng mga pagpapala at biyaya ay para sa atin bilang ating iyaman at mana. Amen. Are you getting this, mga kapatid? Nakukuha niyo po ba ibig ko sabihin? So, ibig sabihin po nito, simple lang. Huwag po tayo magpasailalim sa lumang kasunduan ng kautusan. Dahil dito po nakabase ang inyong mga tatanggapin na pagpapala at mga sumpa sa inyong kagagawan, sa inyong mga kakayahan. Pero kapag tayo po nagpasailalim sa mayamang kasunduan ng purong biyaya at umaangkas po tayo sa pananampalataya ni Kristo mismo at naniniwala tayo na tayo po karapatan natin at kayamanan natin o mana natin na makamit ang mga pagpapala ng Diyos dahil tayo po nakaposisyon kay Kristo Jesus. At sa kaduluduluhan, wala po tayong pwedeng ipagmayabang sa Diyos dahil ang lahat po na ating mga tinatanggap ay pawang mga biyaya. Ibig sabihin, undeserved favor from God. At kapag dito po tayo nabubuhay, ipinapakita lamang po natin sa dyablo, ginagamit natin yung shield of faith. Amen. So, hindi po magtatagumpay ang kalaban-laban sa atin. Nakita niyo po, mas madali ang buhay? Amen. So, tayo po, every single day, this is faith. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na tayo po i-bless every single day. Greatly blessed, highly favored. Why? Not because of what we have done, not because of what we are doing o gagawin pa natin in the future, but because of what Jesus Christ has already done at the cross. Ganon lang kasimple. At kapag hindi po nasasagot ang ating mga panalangin sa atin pong estimation, hindi pa rin tayo nagtatampo sa Diyos, believing, Lord, hindi mo man sinagot itong aking panalangin, pero I believe that you know what's best for me. Mas darating po yung pinakamainam para sa atin. Ang dami pong pagkakataon sa buhay namin na talaga namang sabi ko sa Panginoon, Lord, buti na lang ay mas maalam ka kesa sa akin. Kasi kung ako po ang susundin lang talaga, yung aking mga kagustuhan personally, mapapahamak po tayo talaga. Pero buti na lang, mahal tayo ng Diyos and He knows what's best for us. Amen? Amen and amen. So ngayon, mga kapatid, ano itong mga examples po ng mga fiery darts ng kalaban na ibinabato sa akin? Number 1, ito yung prominenteng problema na maraming mananampalataya. Na believers at large today, they still believe that God is angry with them. Galit sa kanila ang Diyos. At puot na puot sa kanila ang Diyos. Ikalawa, disappointed sa kanila ang Diyos. Ikatlo, marami pa rin mananampalataya, gaya na sinabi ko kanina, naniniwala pa rin na sila po ay makasalanan pa rin. Well, mga kapatid, ito po ay kapag pinaniwalaan po ng isang mananampalataya, pinapakita mo lang sa dyablo, you are not taking up the shield of faith. Makakalusot po ang mga nagbabagang palaso ng kalaban sa inyo. Now, ang tanong, galit ba talaga sa atin ng Diyos kahit po tayo po yung mananampalataya na? Hindi po galit sa atin ng Diyos. Paano, Pastor, kung ako po ay nagkakamali, nagagalit ba sa akin ng Diyos? Wala ka magagawa eh. This is the truth. Hindi po nagagalit ang Diyos sa atin at wala na po siyang dahilan para magalit po sa atin. Because 2,000 years ago, lahat po na ating mga kasalanan, dahil po namumuhay ang Diyos sa kasalanan. Amen? Lahat po na ating mga kasalanan, ibinuntun na po niya sa katawan ng ating Panginoon. Lahat ng kasalanan ng tao. At doon po sa katawan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hinatulan po, kaya nga po sobrang pagdurusa at paghihirap na humantong sa kamatayan ang naranasan po ng ating Panginoon. So, ibig sabihin,
kung ito po ay hinatulan na ng Panginoon, ng ating Panginoong Diyos sa katawan ng kanyang bugtong na anak. And then sabi po ni Jesus, naganap na. It is finished. Hindi po niya sinabing, it is almost finished, but He said, it is finished. So ibig sabihin, yung pong katawan ng Panginoon nagsilbing hinatulan ng Diyos sa kanyang katawan ang lahat ng ating mga kasalanan. Nasaid na po ng Panginoong Jesus ang lahat. And that's why today, God will not be mad at you, especially for us, to us believers. So, ibig sabihin, hindi pwede magalit sa atin ng Diyos. Ito po tayo, Paano pag nagkakamali po ako? Ito po ang paalala ko sa inyo. Kapag nagkakamali po kayo, never judge your standing by your behavior, but rather judge your behavior by your standing. Halimbawa, nagkakamali ka. Para hindi po magtagumpay ang mga palaso ng kalaban sa iyo. Okay, nagkamali po tayo, Bilang mananampalataya, ang tinutukoy natin dito, Christian believers. Para po hindi magtagumpay ang kalaban, never judge your standing. Ano pong standing natin before God? Perfect. Righteous. Yung righteousness po, legally, alam ko na dito si attorney, mapapatunayan niya. Pag sinabing yung legal term ng righteousness, perfect standing before God. Matuwid. Nakatayuan sa harapan ng Diyos. So whenever you fail, kapag nagkakamali po tayo, nagkakasala tayo, never judge your standing by your behavior. Huwag mo i-judge ang yung spirit by your soul. Huwag kang bibigay sa kalaban. Halimbawa, sabi ng kalaban, kita mo na, Kristiyano ka na turingan, pero ginagawa mo pa rin yan. Never do that. Huwag mong bibilin yun. But rather, judge your behavior, your soul, by your standing. Anong meron ka sa iyong born-again spirit? Pag nagkakamali ka, ganitong gawin mo. Pumupukol kunwari ang kalaban ng mga accusation sa iyo. Oo nga, nagkamali ako, pero hindi ko na dapat ginagawa ito. Never judge your standing by your behavior, but rather judge your behavior by your standing. Sandali lang. Hindi nga ginagawa ng mananampalataya ang hindi nga siya nagsisinungaling. Hindi ko na dapat ginagawa to. So ngayon, nabubuhay ka ngayon sa iyong standing para harapin mo kung ano yung behavior na meron ka. Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin? So instead of judging your standing by your behavior, judge your behavior by your standing. Kapag nagkakamali po kayo, nakakaisip ka ng masama, kasi pumupukol po ng mga nagliliyab na palaso ang kalaban, sabihin mo sa sarili mo, Lord, I receive your righteousness. Oo nga pala, hindi ginagawa ng matuwid na isang kagaya ko na binago ni Kristo ang pagsisinungaling. So hindi ko gagawin dapat ito. That is judging your behavior by your standing. Amen? So ngayon, anong significance po nito? Hindi po magtatagumpay ang kalaban laban sa atin. At hindi po ninyo mararanasan ang lungkot, takot at pangamba sa buhay. Kasi ito po ang sistema ng dyablo. Kapag kayo po ay binatuhan ng mga nagliliyab na palaso ng kalaban sa inyong kaluluwa, mga kapatid, sa mga nanonood po sa atin online, bilang mga mananampalataya, wala na pong problema ang inyong spirit. Ang inyong pong spirit, ang inyong born-again spirit, nandito po ang banal na spirito ng Diyos. Matuwid, banal. Wala na pong problema ito at hindi po makakapasok dito ang masamang spirito. Ang nananahan po sa inyong spirito ay ang banal na spirito ng Diyos. Ngayon, ang sistema ng kalaban, ang pwede niyang banatan ang ating mga kaluluwa at ang ating physical na katawan. Kasi magkakaugnay po iyan . Kapag hindi po tama ang tinatanggap ninyong mensahe, hindi nyo nakikilala ang inyong espiritu na talaga namang pinagyaman na sa katuwiran ng Panginoon at sa kabanalan, hindi po kayo kabilang sa isang church na nagtuturo ng gospel. Bubugbugin po ng kalaban ang inyong mga kaluluwa ng mga akusasyon. Pero kung kayo po ay maalam sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo, hindi po siya makakalusot po dito. Pero kapag nakakalusot po ang kalaban dahil hindi po nyo alam ang katotohanan, pansin nyo po, sumasakit ang ulo ninyo, marami pong negativities, maraming negative thoughts sa inyong isipan. Ano pong epekto po nito? Bababa po ito sa inyong damdamin. Kaya nararamdaman nyo po yung galit, nawawala yung pag-ibig. At kapag ito po ay pinagyaman nyo sa inyong damdamin, bababa po yan sa inyong kalooban. Ano pong epekto nito? Apektado po ang inyong mga pagpapasya sa buhay. Kaya pala punong-puno ng hindi magandang pagpapasya. And then magmamanifest po ito sa inyong mga katawan. Sakit at karamdaman. And then nakikita pa ng mga tao, itong taong to, Kristiyano pero hindi pa nangiti. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po nabubugbog, nabubuli, nahaharas ng Satanas
yung ating mga kaluluwa. Which is, ayoko po mangyari po ito sa ating mga minamahal na mga miyembro sa ating church. And we praise God, kayo po ay kasama namin today. So kapag ito po ay hindi po ninyo tinatanggap ang mayamang mensahe po ng Ebanghelyo, nakaharas sa Satanas ang inyong kaluluwa. Ano pong nararanasan po ninyong isipan na bumababa sa inyong damdamin at kalooban? Lungkot at takot. Alam niyo po ba, kapag tayo po ay napapatingala, napapaisip, at may umiiyak ka na, napapaisip ka ng mga bagay na, ano kaya mangyayari sa akin sa kinabukasan? Alam niyo po ba, kayo po ay nagme-meditate din? Negatively? Marami po ba dito? Praise God, walang gumagawa ng ganito dito, no? Yung ba napapaisip po kayo na paano na kaya ang buhay sa hinaharap? Ano kaya ang meron sa dako paroon? Kaya pala sabi ng Panginoon sa atin, dapat maging kagaya tayo ng mga bata. Ang mga bata hindi po nag-iisip ng ganon. Si Michiko ba, nakikita mo na nag-iisip, Mama, meron ba akong dede bukas? O kaya makita mo si Seth, nasa isang sulok, nagbabasa ng dyaryo. Pinoproblema niya ang Ukraine at saka ang Russia. Pero maraming tao, maraming mananampalataya, ganon. This is meditation din. Kapag pinupuno po natin ating mga puso ng lungkot at takot, ano kaya mangyayari sa kinabukasan? Marami tayong what ifs. Alam niyo po, pinapakita niyo lang sa Diablo, hindi mo ginagamit ang shield of faith, kaya bugbog sarado ang kaluluwa mo. Alam niyo po ba, ito po ay hindi po makakatulong sa atin? And then, eventually, kapag ito po ay patuloy na nangyayari every single day, mararamdaman po ninyo ang manifestation sa inyong mga katawan, sakit at karamdaman. Now, sasabihin po ng mundo, ganyan talaga pa nagkakaedad. Di ba? Sabi ng Biblia sa atin, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of the mind. By coming to church, nagkakaroon ng renewing of the mind. Ako po, I believe, sa biyaya po ng Panginoon, kahit po tayo nagkakaedad, and I declare this in our church, kahit po kayo umiidad na, pero tayo po iidad gracefully, malakas pa rin. Amen. So wag natin tatanggapin yung sinasabi ng mundo, na kapag tumatanda ka, papahina ka ng papahina. Ito po ang pinapaniwalaan ng mundo. Kapag tinanggap niyo po yan, kasi nga po hindi natin naiintindihan na may kinalaman po ito sa ating mga kaluluwa. Now, ano pong tawag dito? Pinagyayaman po natin sa ating buhay ang fear. Now, what is fear, by the way? Fear is having faith in the devil. So, meron din pala mga tao na nananampalataya kay Satanas. That he is able to hurt, destroy, and kill you. Kaya ito po yung mga taong lagi nag-iisip, paano na kaya ang kinabukasan ko? And I believe hindi po kayo yun. Amen? Because ito po ang job description ng kalaban, the thief. Sabi ng John 10 verse 10a, the thief does not come except to steal, kill, and destroy. Now, what is faith, mga kapatid? Faith is believing that God loves you so much, that He is for you and He is not against you, and that He only wants the best for you. So, mas maganda po, instead na mag-meditate po kayo, at maya-maya napapaluha po kayo, maganda mag-meditate kayo ng paunlarin niyo po ang inyong mga kalooban, ang inyong damdamin, ang inyong kaluluwa. Magtampisaw po kayo sa pagmamahal ng Diyos. Oo nga, hindi ko alam ang mangyayari in the future, but sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Let God embrace you today, mga kapatid. Marahil kayo po ay kulang sa smile, kulang sa pagngiti, kulang sa galak. Alam niyo po sa bahay namin, masaya kami, maingay kami sa bahay. Lalo't pag dumarating na po yung mga anak namin, ang daming kwento ni Ave sa amin. At kami po ay tuwang-tuwa. Alam niyo, binabalik-balikan po namin yung celebration natin ng birthday ni Kuya Gab. Pag uwi namin, gabi na yon at special thanks to Ate Maisa. Ang sarap ng mga pinakain niya sa amin na talagang kainggit-inggit po, mga kapatid, kung kayo po hindi naimbitahan. And then the following day, we would like also to thank Ate Amiel. Ang ganda po ng gandang bonding ng Solution Worship sa Shore, sa SMDC. Bakit puno-puno ng kagalahan? Because we believe, ito po mga batang ito, pinupuno natin ang kanilang mga puso. Kami rin po sa family namin. Hindi kami nagme-meditate sa mga pwedeng gawin na kalaban-laban sa amin. Sabi ng Panginoon in Hebrews 13 verse 5 and 6, for God Himself has said this, I will never leave you nor forsake you. Na pag hindi ka iiwanan ng Diyos, anong ibig sabihin nun? Hindi ka na basta mahal ng Diyos. He loves you so much. And let God embrace you today. Let Him love you today. Consent yourself to be loved by God.
Mga kapatid, ito pong pagyamanin natin. At kapag kayo po ay talaga namang, na pinapakita nyo, at kayo po ay talaga namang, anong magandang term dito, kayo po ay talaga namang lutang na lutang. In cloud nine kayo sa pag-ibig ng Panginoon. You are using the shield of faith. Hindi po makakalusot ang kalaban-laban sa inyo. You must believe this. This is faith. Believing that God loves you so much. Sino po dito naniniwala that God loves you so much? Amen. Alam niyo po ba kapag naniniwala kayo, mahal kayo ng Diyos, sabi ng 1 John chapter 4, verse 18, perfect love cast out fear. Pwede po bang pakilagay, Yani? Yan. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Kapag kayo po ay punong-puno ng pagmamahal ng Panginoon, ano man po ito mga takot na ito, ay mapapawi. Now, ito po ay litmus test sa mga taong matatakutin. Sabi po ng talata, but because fear involves torment. Tinotorment yung utak niya sa takot. Yan po. Kapag kayo po ay ganyan, ay ibig sabihin, hindi kayo established sa perfect love ng Panginoon. But he who fears has not been made perfect in love. So kapag kayo po patuloy nyo nararanasan yung takot sa buhay, ibig sabihin, hindi po na itatatag sa inyong mga kaluluwa yung ganap na pagmamahal ng Diyos. Now let's go back. What is faith? Believing that God loves you so much and that God is for you. Amen? So tingnan po natin itong sinasabi naman ng Romans chapter 8, verse 31. Yan. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? See? If you believe that God is for you, who can be against you? Even po si Satanas, hindi po magtatagumpay laban sa inyo. Yes. Siya po ay hindi laban sa inyo. Naniniwala ba kayo that God is so pleased with you? Mga kapatid, it's about time to make a decision. Paniwalaan po natin that God is for you. Pakilagay po sa ating comment section, God is for me. He is not against me. Amen. Amen. Wow. And number 3, sabi ng Romans 8:32, tingnan natin Romans 8:32. Sige po, lalagyan na lang natin dito. He who did not despair his own, pakilagay nga, he who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Kung ibinigay daw po niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, who is of course sagot sa lahat ng ating mga pangangailangan. Sa tingin mo, ipagkakait niya sa iyo mga bagay na temporal? Ibinigay nga sa atin ating pangangailangan eternal. Now, you have to believe this is faith, that God only wants the best for you because He wants to prosper you. Wow, kapag ito po ang pinupuno natin sa ating mga isipan, ang meditation na nangyayari sa buong maghapon, di ba, ang sarap na damhin ang pagmamahal ng Panginoon. And He is not against you, but He is for you. Gagamitin ko lang pong illustration po ito, no? Pasintabi lang po. Alam niyo po, nung ako po ay nanliligaw sa aking ex, siyempre, hindi mo alam na may gusto ba sa iyo yung nililigawan mo. Ikaw lang may gusto eh. Nung nalaman kong medyo crush din ako ng aking ex, lalo akong, di ba, lalo kang ginanahan na lapitan siya. Now, ganun din po sa Diyos. Kapag established po tayo that God is so in love with you, that He is not against you, but He is for you, and that He wants you to prosper because He wants only the best for you, meron ba tayong dahilan para tayo po'y manlupaypay pa at sumimangot? Ito pong gagawin natin every single day, believing that, Lord, thank you that you love me so much. Hindi lamang po kayo basta mahal ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Abay, ano man pong takot na meron kayo sa kinabukasan, papawiin po nito because God's ano pong pinapakita natin sa Diablo? Ginagamit natin yung shield of faith. Hindi po makatatagos dito yung kanyang mga kasinungalingan, yung kanyang mga akusasyon, yung kanyang mga paghatol laban sa atin. Because wala na pong paghatol. Romans 8 verse 1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wow! So ibig sabihin, ano pong hinihintay natin bilang mga mananampalataya? Pawang mabubuting bagay lamang. Sabi ng Biblia, fear not, for it is your Father's good pleasure to give you His kingdom. Ano po bang meron sa kingdom ng Panginoon? Pawang mabubuting bagay lamang. Amen. It is for your Father's good pleasure to give you His kingdom. So, kung it is His pleasure to give us His kingdom, ano pong papel natin gagawin? You have to receive it. Paano po? Itaas natin ang shield of faith. Gamitin po natin.
na inilaan na po sa atin ng Panginoon. Amen. Kasi po, ang battlefield talaga ng mga kapatid, kaya po kayo ay palagi kong iniimbitahan to come to church, join us sa Solution 101, mag-Bible study po tayo every Tuesday. Kasi po ang battlefield ang isipan. Pag ito po, for example, ang utak po natin, we have 7 days a week. Bukas, Monday, kayo po ipapasok ng office. Tapos, for example, until Saturday, wala kayong Bible study. Ang papasok sa isipan nyo, yung balita ng mundo. Hindi kayo tatagal talaga babagsak kayo. Kailangan po natin ng Bible study. Or pag may Solution 101, pinagyayaman po yung ating kaluluwa sa katotohanan. So ano pong pinagyayaman natin kapag tayo po nakikinig ng salita ng Panginoon? Yung ating kaluluwa. At sa ating kaluluwa, ang main faculty po ng ating kaluluwa ay ang ating isip. Kasi dito po natin tinatanggap yung mga revelation ng salita ng Panginoon. At kapag tama po ang tinatanggap nating revelation, bababa po yan sa inyong damdamin. Napapagyaman ng pag-ibig ng Panginoon. Napapawi po nito ang takot. Bababa po yan sa inyong kalooban. Anong epekto po nito? Nagpapasya kayo ng tama. At kapag tama po ang inyong kaluluwa, tatagos po ito sa inyong katawan, malusog, punong-puno ng buhay. Amen. So, napaka-importante po talaga na tama po yung tinatanggap nating salita mula sa Panginoon. Kasi yung espiritu natin walang problema na eh. So, dapat po bilang mga Kristiyano, mga mananampalatayang atleta, sinasanay po natin kung anong meron tayo sa ating espiritu. Tumatagos yan sa ating kaluluwa. Mabubuting kapahayagan mula sa Diyos. At tumatagos din po yan magmamanifest sa inyong mga physical na katawan. Amen and amen. At kapag tayo po binubusog natin ating isipan, which is the main faculty of our soul, hindi po tayo pwedeng iharas ni Satanas. Hindi po pwedeng magtagumpay ang pambubuli ng kalaban. Kasi dito po siya magtatrabaho sa isipan natin. So dapat ito pong binabantayan natin talaga ang ating mga isipan. Amen. So wag po natin hahayaan na mag-entertain po ng mga negativity sa ating isipan. Because pagyamanin po natin ating mga isipan, gaya na sinabi ko kanina, what is faith? It's believing that God is so in love with you, that He is not against you, but He is for you, and that He wants the only best for you because He wants to prosper you. Napakabuti po ng Panginoon. Now, pag-usapan po natin, paano po natin i-maximize ang atin pong paggamit sa shield of faith o yung panangga ng pananampalataya. Ganito po ang sistema, mga kapatid. Ang Diyos po, God created us with free will para magamit po natin ating mga free choice. Amen? Hindi po tayo pwedeng i-manipulate ng Diyos. Now, meron po mga katuruan sinasabi na that God is sovereign. I believe that God is sovereign. In the sense that, hindi po niya gagawin yung mga bagay na gusto lang niya. Pag sinabing sovereign sa Bible, it means chief, having the highest rank, independent. Wala pong sinasabi ang Biblia na gagawin at gagawin lang ng Diyos. Kaya si Hod ang masaktan ng tao kung ano yung gusto niya. Hindi po sovereignty po ibig sabihin nun. Pag sinabing sovereignty, having the highest rank, the chief. So ang Diyos po, even though He is sovereign, pero He will never, hindi po niya gagalawin o hindi po niya i-manipulate ang iyong free will. Free will nga eh. So ngayon, may gagawin po ang Diyos atin. Siya po ang magsisimula at lahat po ng kanyang sinimulan, tatapusin niya po ito. Manampalataya po tayo doon. Dito na tayo. Being confident, sabi ng Philippians 1 verse 6, of this very thing, that He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. So yung pagsinimulan po ng Diyos, manampalataya po tayo because He is good and He wants the best for you. Imposibleng hindi niya po tatapusin ang kanyang mga sinimulan. Ang nagsisimula lang po na hindi tumatapos, tao. Pero ang Panginoon, pag sinimulan po niya, tatapusin niya talaga. Amen? Now, bilang mga mananampalataya, since binigyan tayo ng Panginoon ng free will to exercise yung ating pagpili, hindi po tayo imamanipulate ng Diyos. He wants us to cooperate with Him. For example, binigay na po ng Diyos yung baluti sa atin. Now, yung baluti po, hindi po yan automatic na susuot sa atin ng Diyos. Ito po ay kailangan natin magdesisyon para isuot natin. Amen? At pag isuot na po natin yung baluti, ang Diyos na po ang bahala sa pakikipaglaban. Now, let me give you this verse, Romans chapter 12, verse 2.
And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mga kapatid, sabi po dito ng talata, but be transformed by the renewing of your mind. You will be the one to renew your mind. Hindi po ang Diyos. So, ang decision pong ito ay manggagaling po sa atin. He wants us to cooperate with Him, with God. So, ang Diyos po ang nagpasimula, He already provided us His armor, and then tatapusin niya po yung labanan, ha? Pero yung gitna, responsibility po natin. Are you getting this, mga kapatid? Hindi pwedeng lalago po kayo sa pananampalataya pero you're not attending Bible study, hindi kayo nagpupunta sa church, at pag nagka-problema ang mananampalataya, ang sinisisi nila ang Diyos. Hindi po pwedeng ganon. May responsibility pa rin po tayo. Ngayon po, nakakalungkot lang after the pandemic, ang dami na pong hindi nagpupunta sa church, but I pray hindi po mangyayari yan sa ating church. Once again, He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Amen. Pero mga kapatid, yung renewing of your mind, yung transformation po, bahala ang Diyos. But yung renewing of the mind, it's our responsibility. So para po matapos talaga, since ang Diyos po He has given us free will to exercise free choice, binigyan na tayo ng kanyang armor. Nandiyan yung armor. Ano pong responsibility natin? Take up the shield of faith. Tayo po ang gagamit. Susuot. And then, God will fight for you. At tatapusin niya po iyon. Amen? So nakita niyo po yung responsibility. Kaya po talaga bilang mga mananampalataya, napaka-importante po talaga na hindi po tayo, kumbaga, gaya po ng aking paalala before, someone told me na, Pastor, medyo mapagod na po ako magpapahinga muna ako sa ministeryo, ayoko munang magsimba. Sabi ko sa kanya, sabi sa akin nung kapatid, okay lang po ba yun? Sabi ko, ikaw. Pero alalahanin mo, ang kalaban, hindi nagpapahinga. So, sinong lugi? Ikaw, hindi ang kalaban. Actually, ang kalaban, nagdo-double time. So, paano ngayon? Nagpahinga ka, akala mo nagpapahinga ka, hindi ka nakakapakinig ng salita ng Panginoon, Pastor, nasa bahay na ako, doon ako nagpapahinga, kailangan ko ng lakas Sa totoo lang, akala mo napapahinga yung katawan mo, pero mga kapatid, hindi po nyo mararanasan ang kapahingahan ng katawan kapag hindi po nagkakaroon ng kapahingahan ng kaluluwa. Dito nagsisimula ang lahat kasi magkakadugtong po yan Spirit, soul, and body. Ang tingin po kasi ng mga tao sa mundo, pag napahinga, babaliktad ang Kristiyano sa mata po ng Diyos, it should be, dapat payapa na ang iyong spirito. Bilang mananampalataya, spirito muna. And then kaluluwa. And then physical body. Ang mundo, ganito ang tingin nila. Wala silang pakialam sa spirito. Wala naman talaga silang alam about the spiritual realm. Ang akala nila, pag napahinga ang katawan, okay din ang soul. Hindi po pwede mangyari yun. Para po maranasan po ninyo ang kapahingahan sa inyong mga katawan, nagsisimula sa kaluluwa. At paano po magkakaroon ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa? By taking up the shield of faith. Dapat po, tayo po ay nagkakaroon ng maunlad na pananampalataya. Paano po dumarating ang pananampalataya? Romans 10:17. So then faith comes. It comes naturally by hearing, not just one time. Hearing, continuous hearing, and hearing by the word of Christ. So hindi ka pwedeng magpahinga. Sa totoo lang, hindi po totoong kapahingahan yun. Nagdo-double time ang kalaban. Amen, mga kapatid? Nakukuha niyo po? So once again, He who began a good work in us, siya po ang nagpasimula. He has given us His armor, and then He will complete it until the day of Jesus Christ. But you have to make a decision. Ito po yung responsibility natin. God wants us to cooperate with Him. Kasi kapag hindi po tayo nakipag-cooperate sa Kanya, at siya po ang kumilos, ang dating po nun, manipulative ang Diyos. Hindi po manipulative ang Diyos. Kung ayaw po ng tao, hindi po niya ipipilit. Kung ayaw po ng isang Kristiyano na kumilos at makipag-cooperate sa Kanya, hindi po niya pipilitin. Sayang naman. Pero mga kapatid, tingnan niyo po yung mga katabi. Praise God. I honor you mga kapatid. You are taking your responsibility by coming to church. So ibig sabihin, ginagamit natin yung shield of faith. Amen and amen. So, paano po natin gagawin pananggalan? Ito, dapat alam po natin ang katotohanan, of course. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Now, ano po itong katotohanan ito? Gaya po kanina nung pinaalala ko po sa inyo, na ang mga akusasyon ng dyablo, mga binabato niya sa ating mga nagliliyab niyang palaso, ay mga kasinungalingan.
So paano po nagtatagumpay ang kalaban-laban sa atin kapag atin pong pinaniwalaan yung kanyang mga kasinungalingan? Ngayon, pag naniwala kayo sa kasinungalingan ng dyablo, sino talo? Tayo. Kagaya po nito, alamin natin, yung first item na binigay ko sa inyo kanina, ang Diyos ba talaga ay galit sa atin? Naniniwala ba kayo na galit sa atin ng Diyos? O hindi na po magagalit sa atin ng Diyos? Actually, hindi na po magagalit sa atin ng Diyos. Because therefore, having been justified by faith, we have been justified by faith. Paano magagalit sa iyo ang Diyos e pinaging matuwid ka na niya? Having justified by faith, we have peace with God now and forevermore. And this was made possible through the finished work of Christ on the cross. So dapat, mga kapatid, at sa mga nanonood sa atin online, ito po magbibigay sa atin ng ngiti. Paniwalaan mo, praise God. So by faith, you have been justified by faith. Pastor, hindi ko nararamdaman eh. Kaya nga po by faith. Kahit po kayo bumabagsak, nalulupaypay, nagkakamali, by faith, receive that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Ano yung righteous foundation natin? Bakit tayo may peace with God? Bakit wala na pong gera between us and God? It's because of what Jesus has done on the cross. Amen. So, galit ba sa atin ng Diyos? Hindi na po. 2 Corinthians 5:19. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Not counting people's sins against them, but canceling them, and He has committed to us the message of reconciliation, that is restoration to favor with God. So ngayon, God is yung commitment po niya, He is reconciling the world to Himself dahil wala na pong problema sa Diyos. So kapag ito po'y alam ng mga mananampalataya, and even po yung mga unbelievers, na hindi po ibibilang na sa kanilang ang kanilang mga kasalanan because 2,000 years ago, lahat po ng kasalanan ng tao, ibinilang na po, ibinunto na sa katawan ng Panginoong Hesukristo. Now tell me, lalayo ba kayo sa Diyos? Hindi. So talagang kailangan lang proper information, ano? Tamang revelation. So saan po dumadali yung revelation ng salita ng Panginoon? Sa ating isip, which is the main faculty of the soul. So kapag tama po, binubusog natin ang ating pong kaisipan. Di ba? Nakikita natin, Lord, you are so good. Hindi kayo lalayo sa Diyos, but lalo kayo lumalapit sa Diyos. Isa pang patunay, Hebrews 8 verse 12. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds. I will remember no more. Why? Because 2,000 years ago, lahat po ng ating mga kasalanan were remembered by God at the cross. Wow! This is really powerful. So kapag kayo po established in these truths, you are taking up the shield of faith. You're using the shield of faith. Hindi po makakalusot ang anuman po mga kasinungalingan ng kalaban. So bilang mga mananampalataya, paniwalaan po natin ang mga katotohanan ito. Because tayo po mga mananampalataya, no? Kaya po matibay po ang paniniwala natin. Ito pong church natin, Solution Grace Church, tinatayuan ko po ito. That really through the finished work of Christ on the cross, hindi po tayo inilaan ng Diyos sa buhay na ito para paglagakan niya ng kanyang puot at galit. Hindi po. Ginamit nga po niya ang kanyang bugtong na anak, ang kordero ng Diyos, inilaan niya sa krus ng Kalbaryo para sa kanya po ibunto ng lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan. For God, sabi ng 1 Thessalonians 5:9, for God did not appoint us. Sino po yung us dito? Believers. Christians. Kayo po ito. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Na kapag minumuni-muni po natin, meditate po natin itong mga verses na ito. Now tell me, magkakaroon pa ba kayo ng panahon para malungkot at matakot? No. Minumuni-muni natin, isipin mo, ako nga nung araw pinagmumuni-munian ko lang na ako po, ang dami kong problema nung araw. Paano babayarin yung tuition fee? Paano akong papasok? Minsan wala akong pamasahe. Pero ba't ako nakakapasok sa school? Ang bahay po namin sa Pandakan. Ang aking school ay sa PCU. Alam mo, kapag naisip ko, yung nililigawan ko naroon sa school naglalakad ako. Lumalakas ako. Di ba? Why? Why? Because the joy of Josephine is my strength. In that context, In that context. Now, sa buhay po natin sa ngayon, anong sabi ng Biblia? The joy of the Lord is my strength. Kapag alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos, that He is so in love with you, that He is not against you, but He is for you, and He wants to prosper you, His joy will be your strength. Wow! So ngayon, kaya alam mo ba't malakas na malakas ka? Hindi po kasi nakakalusot.
yung mga palaso ng kalaban, hindi mo tinatanggap yung mga akusasyon niya. Why? Because nagsisilbing pananggalan yung inyong pananampalataya. Ano yung pananampalataya mo? Believing that God is so in love with you. Kahit na, alam niyo, eto lang, no? Dati-rati, no, ako po ay, di ba, minsan galing tayo sa office. Ang hirap din minsan nag-office eh. Pagod ka na sa traffic pag-uwi. Alam mo, minsan di ko na iniinda talaga yun. Alam mo kung bakit? Kasi inaantabayanan ko, I'm looking forward sa aking uuwian sa bahay. Masaya yung pamilya ko. Ganon din po tayo. Kahit na the world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and brighter. Bakit? We look forward sa kabutihan ng Diyos. Nakakaligtaan po natin yung mga madidilim na nararanasan natin sa kasalukuyan dahil inaantabayanan natin yung magandang kinabukasan natin. Amen? So this is faith. This is telling or giving Satan the opportunity para makita niya tayo na we're taking up the shield of faith. Hindi po siya nagtatagumpay laban sa atin. Amen. At kapag tayo po ay establish sa mga katotohanan ito, tingnan niyo po ito God is not in the business of condemnation. For God so loved the world, John 3:16 until 17, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. But for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So wala po sa business ng condemnation ng Diyos, but He is in the ministry of reconciliation. Amen. 1 Corinthians 15:17, binigay ko na kanina, and if Christ is not risen, your faith is futile, you're still in your sins. But praise God, He is risen. So ibig sabihin, our faith is effectual. So as believers, born-again Christians, we are no longer in our sins. So that means we are righteous. We have the righteousness of Christ in us. Amen. 2 Corinthians 5:21. I'm giving you these verses, mga kapatid, and even sa mga kapatid natin sa online, para ito po yung i-meditate natin. Huwag tayo nagme-meditate ng mga negativities that could lead to depression and oppression ng kalaban. For God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Praise God. Ephesians 1:6. To the praise of the glory of His grace, by which He has made us accepted in the beloved. Now, yung word po dito na accepted, in Greek, it's karitu. Pag sinabing karitu, greatly blessed, highly favored. Alam niyo ba, para po sa kabatiran ng mga first-timers natin, 2 tao lamang po sa New Testament ang sinabihan ng karitu or accepted. Si Maria, si Birheng Maria, at tayo po mga mananampalataya. So sa harapan ng Diyos, since we are in the beloved, the word in, it's a preposition of location. It tells us kung nasaan tayo. We are now in Christ. We are no longer in Adam. So since we are in Christ, yung word na in, it also tells us kung sino tayo at ano tayo sa ngayon. We are the righteousness of God in Christ Jesus. And that's why, sa mata ng Diyos, we are greatly accepted, greatly favored. Kaya wala kayong magagawa. Kung meron man akusasyon na sumasagi sa inyong mga isipan, huwag nyo na pong bilhin. Naku, galit sa'yo ang Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos sa'yo. Hindi po totoo yun. Because you are now in Christ Jesus. Now and forevermore, you are greatly blessed, highly favored, with special honors. Yun po ibig sabihin ng karito. Sa mata ng Diyos. Hindi ba nagbibigay po ito ng kagalahan sa ating mga buhay? Kaya po maganda po, binamana ng palataya, nagmamanifest po sa ating mga physical bodies, sa ating mga mukha, yung kagalahan na tinataglay na ating puso. Amen and amen. Now, truth to think about. Ito yung mabubuting balita na gusto ko pong ilaan sa inyo. God is not mad at you, but madly in love with you. John 3:16. Number 2, you are the righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians 5, verse 21. Number 3, you are greatly blessed and highly favored in the beloved who is Jesus Himself. That is Ephesians 1, verse 6. Sige po, pakipicturean po yan. At maganda po kapag kayo po'y tinatamaan o nagpapakawala ng mga nagliliyab na palaso ang kalaban. Take up the shield of faith. Balik-balikan niyo po ito, meditate niyo po that sabihin niyo sa sarili niyo that God is not mad at me, but He is madly in love with us. I'm saying this with all reverence. He is madly in love with us. Isipin mo, sino pong tao, of course, or speaking of Jesus Himself, sino po ang magbibigay ng kanyang buhay para po sa atin? Sobrang walang kwentang tao tayo. Pero because He is madly in love with us, inayaan po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para ibigay ang kanyang sarili sa atin, para sa ating kaligtasan. Amen? Amen. Pakipicturean po yan. Maganda pong i-meditate po natin yan.
Now, question, let's go back to our question. Bakit pananampalataya ang ating panangga sa mga masasamang gawain na kalaban-laban sa atin? Ano sa palagay mo? Kasi po napaka-importante ng pananampalataya. Ito po yung ating pundasyon para hindi po magtagumpay ang kalaban-laban sa atin. Now, kapag wala po tayong pananampalataya, pag sinabi natin faith, once again, is having good opinion about God. Pero kapag kayo po ay may fear, ibig sabihin, nagme-meditate po kayo sa mga kakayahan ng diablo that he is able to whack you, to destroy you, to kill you. Now, this is fear. At lagi po kayong nakatuon dito, ay hindi po magtatagumpay ang buhay nyo. Ibig sabihin, kayo po ay nahaharas ni Satanas. So as we end, this is our solution. To be able to quench all the fiery darts and lies of the wicked one, yung you dito believers, you should be strong in the Lord's love for you. Believe that He is for you and not against you, and that He only wants to prosper you. Amen. I'll be giving you 2 last verses before we end. Now, tingnan niyo po yung talatang ito. It's found in 3 John chapter 1, verse 2. Mga kapatid, tingnan niyo po itong magandang talatang ito. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospers. Now, tingnan niyo po yung talatang ito, nakalagay dito, above all. So, prioridad ng Diyos that He wants you to be prosperous sa inyong spirito, sa inyong katawan, even as, just as, in the same manner as your soul prospers. Nakita niyo po, ito yung prioridad ng Diyos above all. Let's go back to our key verse for today. It's found in Ephesians 6, verse 16. Parehas po silang may above all. Now, because God wants you to prosper in so many ways, sa inyong espiritu, sa inyong kaluluwa at sa inyong physical na katawan. Once again, Ephesians 6 verse 16 tells us, above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. So God wants you to take up the shield of faith because above all, He wants you to prosper sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Sa espiritu, sa ating katawan, just as your soul prospers. Amen and amen. Mga kapatid, pwede natin palapahan ng Panginoon sa Kanyang kabutihan. I pray na ito po ay naging malinaw po sa atin. Kasi ang bawat araw po na nilalakaran po ng mga tao, including believers nowadays, tila hindi nagtatagumpay. Dahil pag mali po yung mensaheng ating tinatanggap, at hindi po tayo naniniwala na tayo'y mahal na mahal ng Diyos, nahaharas po tayo ni Satanas. So kaibigan, kung kayo po ay nanonood, of course, online, at nararanasan mo, sabi mo kanina, Pastor, ako yung tao na punong-puno ng lungkot at takot at tila hindi napapawi ito. Alam mo kapatid, ang kailangan mo lang talaga, tanggapin ang paanyaya ng Panginoon. Sabi ng Biblia in Romans chapter 10 verse 9, kung ating ipapahayag na ating mga labi na si Jesus ay inyong Panginoon at maniniwala sa inyong mga puso na siya ay nabuhay na maguli mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. So kung nais mong matanggap ang kapangyarihan at tayo po ay hindi na maharas ni Satanas at tayo po managumpay sa buhay, kaibigan, sabayan mo ako sa panalangin ito. Tanggapin po natin, buksan natin ating mga labi, kaalinsabay na ating mga puso. Yun lamang po ang sistema. At tanggapin po natin ang Kanyang mayamang pag-ibig at manampalataya po kayo na naisin po niya ang pinakamabubuti para sa inyo. Wala pong kapangyarihan na kalaban-laban sa inyo. Let's pray. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Sadyang walang kakayahan, kaya naman, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pinawi ng lahat ng mga kasalanan ko. Ama, aking Diyos, maraming salamat po at tinatanggap ko po ang iyong kaloob na kaligtasan. At maraming salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po ay isa sa mga sumunod sa panalangin ito, manampalataya po kayo na kayo po ay ligtas na. At patuloy po ninyong angkinin ang mayamang pag-ibig at pagmamahal sa iyo ng Diyos. Nang sa gayon, anuman pong takot na ibinabato, mga akusasyon na iniit siya na kalaban-laban sa iyo ay hindi po makatagos dahil you're taking up the shield of faith. Amen. So mga kapatid, tayo po muna ay umawit, magbigay ng pasalamat sa Panginoon. Pwede po bang magsitayo po tayo?
church. My provider. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom. My Prince of Peace. My Prince Oh, thank you, Lord. of Peace. And I worship And you I worship you because of who you are. One more time. Jehovah. Jireh, Thank you, Lord. my provider. Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom. My Prince of Peace. And we worship And I you. worship you because of who you are. Gaya pa na sinabi ng awitin, we worship God because of who He is. Alam niyo po, ang Diyos naman po ang nakaisip nito mga bagay nito para sa atin. Lahat po ng Kanyang mga ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang beneficiary tayo. Gusto po ng Panginoon, hindi lamang po tayo malusog sa ating espiritu. Of course, since you've received Christ as Lord and personal Savior, wala na pong problema ang inyong mga espiritu. But hindi po natatapos dito. He wants you to prosper, not just sa iyong physical body. First of all, above all, dapat po malusog po yung ating kaluluwa. At kapag malusog po yung ating kaluluwa, of course, kayo po yung nakikinig ng tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Apektado po ang ating physical na katawan. At ito po ang naisin ng Diyos bilang atin pong buhay na patutuo na makita po na maraming tao sa mundo. Hindi pa man po tayo nagsasalita, tayo po ipagpapala na. Amen? Dahil nagmamanifest po sa atin ang shield of faith na kung saan nakikita ng mga tao, ng mga unbelievers, ng mga tao sa mundo. Bakit ganon? Pare-parehas tayong nasa mundo 24/7. Nabubuhay tayo pero kapatid, pwede nga sabihin sa'yo, bakit ibang buhay mo? Doon na makikita po yung pagbabago sa atin. Because we're taking up the shield of faith. Now, naisan ko mga kapatid, kung kayo po ay may mga daladalahin sa buhay, marahil ito po yung mga bagay na nagdudulot sa inyo ng pait, ng lungkot o takot. Ang dahilan po nito ay hindi po kayo na itatatag sa mayaman at nananaganang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Once again, sabi po ng 1 John 4:18 sa mga kaibigan din po natin online, God's perfect love cast out fear. So kung kayo po ay punong-puno ng takot at pangamba sa buhay, isang bagay lamang po ito. Hindi po kayo na itatatag. Ibig sabihin, hindi po malinaw sa inyo na mahal kayo ng Diyos. And I want to encourage you right now, maitatag po tayo, wala kang magagawa. This is the truth. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. So let God love you today. Consent yourself to be loved by Him. Payakap po tayo sa Panginoon. Nang sa gayon, anuman pong takot na bumabalot sa inyong mga isipan, damdamin at kalooban, matanggal na po ito. Amen. God loves you today and forevermore. And He is not against you. He is for you. And He wants to prosper you. Hindi lamang po sa physical na katawan, lalo tigit sa ating kaluluwa. So let God embrace you today. Pwede po ba yun? Let us consent ourselves to be loved by God. Hayaan po natin ang Diyos na mahalin tayo. Para mawala na po yung mga kabigatang yan. Para hindi na po makalusot itong mga palaso ng kalaban. Gusto ng Panginoon, mabuhay tayo every single day, punong-puno ng katagumpayan. Huwag po natin i-deprive ang ating mga sarili sa lungkot ng buhay. So I would like to pray for you, kaibigan. Kayo din po sa mga nanonood sa atin online. Pwede po ba nating ilagay ang ating mga kamay sa ating mga puso? And then sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ano man pong bigat ng aking damdamin, ibinibigay ko sa iyo. Pwede po ba natin gawin ganito? Itaas natin ating mga kamay, bigay natin sa Panginoon. Sabi mo, ibinibigay ko sa iyo. Sabi ng Biblia in 1 Peter chapter 5 verse 7, cast your cares upon Jesus because He cares for you. Ibigay daw po natin lahat ng ating kabigatan sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Nagmamalasakit daw po siya sa atin. Alam niyo ang bottom line, ba't nagmamalasakit sa inyo ang Diyos? Dahil mahal niya kayo. So habang nakaganto po ating mga kamay, sabihin natin sa Panginoon, Lord, ito na po yung aking mga kabigatan. Kayo na po ang magpasan. Hindi ko po ito kayang buhatin, pero ikaw kaya mo. At Panginoon, lahat po ng mga kaibigan naming nanonood sa oras pong ito,
na meron pong ang puso nila ay binabalot ng takot at pangamba. Panginoon, hinahayaan po namin ang aming mga sarili magpayakap sa iyo. Hinahayaan din po namin ang aming mga sarili. Panginoon, mahalin at maramdaman po namin ng lubusan na iyong sakdal na pagmamahal. Nang sa gayon, O Diyos, lahat po na aming mga kabigatan ng kapaitan sa buhay, na aming mga takot at pangamba ay mapawi ng lahat. O Diyos, maghari ka ang iyong pagmamahal ang siya lamang po naming yayakapin. At Panginoon, maniniwala po kami from now on na kayo po ay hindi laban sa amin, na kayo po ay para sa amin, at naisin mo ang pinakamabubuti para sa amin, O Diyos, dahil mahal na mahal mo kami. Salamat sa iyo, O Diyos, sa iyong ganap at sukdulang pagmamahal na siyang nagbabago sa amin, sa aming kaluluwa. At Panginoon, mabubuting pagbabago pong ito, dalangin ko po, ay magkaroon po ng kapahayagan, manifestation sa aming mga physical na katawan. Malusog at punong-puno ng ngiti ang aming mga labi dahil ang aming pong puso ay punong-puno ng kagalakan. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin ng may pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Church, thank you for joining us. Bye. See you next Sunday. Amen! Thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and love offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.